Genesis, Kapitulo 6. At nangyari, nang ang mga tao ay nagsimulang dumami sa ibabaw ng lupa, at ang mga anak na babae ay ipinanganak sa kanila, at nakita ng mga anak ng Diyos ang mga anak na babae ng mga tao na sila ay magaganda, at sila ay kumuha ng mga asawa mula sa lahat ng kanilang mapili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi palaging makikipagpunyagi sa tao, sapagkat siya rin ay laman. Gayunman, ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. May mga higante sa lupa noong mga araw na iyon. At pagkatapos noon, nang ang mga anak ng Diyos ay pumasok sa mga anak na babae ng mga tao, at sila ay nagsilang ng mga anak sa kanila, ang mga ito ay naging makapangyarihang tao na mula noon, una, mga tao ng katanyagan. At nakita ng Diyos na ang kasamaan ng tao ay napakalaki sa lupa, at ang bawat imahinasyon ng mga iniisip ng kanilang puso ay patuloy na masama lamang. At nagsisi ang Panginoon na ginawa niya ang tao sa lupa, at ito ay nagbigay pighati sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilikha mula sa ibabaw ng lupa, kapwa-tao at hayop, at ang gumagapang na bagay, at ang mga ibon ng himpapawid, sapagkat nagsisisi ako na ginawa ko sila. Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon. Ito ang mga salinlahi ni Noe. Si Noe ay isang matuwid na tao at perpekto sa kanyang henerasyon. At si Noe ay lumakad kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham, at Japhet. Ang lupa ay tiwali rin sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng Diyos ang lupa, at narito, ito ay tiwali, sapagkat ang lahat ng laman ay sumira ng kanyang daan sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng laman ay dumating sa harapan ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito, lilipulin ko sila kasama ang lupa. Gumawa ka ng isang daong ng kahoy na gopher. Mga silid ay gagawin mo sa daong, at papahiran mo ito sa loob at labas ng sahing. At ito ang anyo na iyong gagawin dito. Ang haba ng daong ay magiging 300 siko. Ang lapad nito ay 50 siko. At ang taas nito ay 30 siko. Isang bintana ay gagawin mo sa daong, at sa isang siko ay tatapusin mo ito sa itaas. At ang pintuan ng daong ay ilalagay mo sa tagiliran nito. May mababa, ikalawa, at ikatlong palapag ay gagawin mo. At narito, ako, maging ako, ay magdadala ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin ang lahat ng laman na mayroong hininga ng buhay sa ilalim ng langit, at bawat bagay na nasa lupa ay
mamamatay. Ngunit sa iyo ay itatatag ko ang aking tipan, at ikaw ay papasok sa daong, ikaw at ang iyong mga anak, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak kasama mo. At sa bawat buhay na bagay ng lahat ng laman, 2 sa bawat uri ay dadalhin mo sa daong upang mapanatiling buhay sila kasama mo. At sila ay lalaki at babae. At sa bawat buhay na bagay ng lahat ng laman, 2 sa bawat uri ay dadalhin mo sa daong upang mapanatiling buhay sila kasama mo. At sila ay lalaki at babae ng mga ibon ayon sa kanilang uri, at ng mga hayop ayon sa kanilang uri, ng bawat gumagapang na bagay sa lupa ayon sa kanilang uri. 2 sa bawat uri ay darating sa iyo upang panatilihing buhay sila. At kumuha ka sa iyo ng lahat ng pagkain na kinakain, at iyong titipunin ito sa iyo, at ito ay magiging pagkain para sa iyo at para sa kanila. Ganon ginawa ni Noe. Ayon sa lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya, gayon nga ang ginawa niya.